Ang mga manggagawa ay hindi kailanman magiging alipin, kung ganoon. So good. Nalaman na ang host ay matagal ng labis na nag-overload sa katawan. Ang kamalayan ay umalis sa katawan. Nagsimula ang paglalakbay sa oras at espasyo. Ha? Matagumpay na nakabanding ang Perfect Zone System. Opisyal nang inilunsad ang pang-araw-araw na pagsusuri ng KPI. Paki-maintain ng dignidad ng banal na anak. Araw-araw tapusin ang mga pang-araw-araw na gawain ng sekta. Tulong. Nakapunta na ako sa isang mahiwagang mundo bilang banal na anak. Bakit kailangan ko pang tapusin ang KPI? Manggagawa, kahit sa ibang mundo, hindi pa rin makakatakas sa tungkulin ng sobrang oras ng trabaho. Gusto ko nang humiga. Kung hindi makakaya ang mga pang-araw-araw na gawain, ang sistema ay araw-araw na random na magdadagdag ng mga parusang gawain. Ikaw, matanda ka na. Talagang nakakuha ka ng magandang estudyante, 2 taon. At makakalampas na mula sa karaniwang tao patungo sa Purple Mansion. Sa buong Beidou 5 domains, mahirap makahanap ng isa. Iyan ay likas. Hindi mo ba tinitingnan kung sino ang kanyang disipulo, HMPH? Ano ang ipinagmamalaki mo? Yung batang si Chenzhou, habang nag-aaral, kailangan pang asikasuhin ang mga gawain sa banal na lupa, sobrang nakakapagod. Sa tingin ko, dapat ikaw na ang mga siwa sa mga bagay-bagay para sa iyong pangalawang disipulo. Ikaw, matandang kaibigan, huwag kang magbula. Hindi ka ba nababahala na masyado ng magulo ang lahat sa kabuuan? Nagsisimula na tayong tapusin ito. Ang aking mabuting disipulo ay lalabas na. Binabati kita, nakatatandang kapatid, sa iyong tagumpay sa Purple Mansion. Ang kapatid na guro ay umuunlad sa daan ng mga Diyos. Kahit na araw-araw kong nakikita ang kapatid na guro, tuwing siya ay lumalabas mula sa kanyang pagsasara. Parang unang beses ko siyang makita na parang Diyos. Parang unang beses ko siyang makita na parang Diyos. Talagang karapat dapat siya bilang kapatid na guro. Paano siya nagiging ganito kaganda? Kahit isang sulyap, parang nagiging kasalanan ko. Ding! Nagsimula na ang pang-araw-araw na gawain para sa prestihiyo ng sekta. Gawain 1. Alagaan ang mga pangunahing miyembro ng banal na lupa. Pahusayin ang pagkakaisa ng mga tao ng banal na lupa. Gawain 2. Panatilihin ang dignidad ng banal na anak. Mabisang batiin ang higit sa 30 na kapwa miyembro. Mangyaring ipakita ang mahinahon at maayos na pakikipag-ugnayan. Talagang ikaw yan, sistema. Kakaalis ko lang sa kulungan. Hindi pa nga ako nakainom ng tubig. Sinalubong muna ako ng puno ng KPI. Akala ko makakapag. Gulo-gulo dito, at tatawid sa kalawakan ng mahiwagang mundo. Sa wakas, makakapahinga na rin ako. Ang tinatawag na pag-aani ng mga kamati sa silanganing bakuran. Maaliwalas na nakikita ang timog na bundok, hindi naman ako masyadong mahirap hangarin. Gusto ko lang humanap ng lugar na mapayapang makapagpahinga. Babala. Ang host ay kailangang magpakita ng karangalan para mapanatili ang kaayusan, reputasyon, pagtatanggol, 5 indicator na pagsusuri. Matapos maging perpektong anak ng Diyos, aaaring mag-akyat sa langit at makamit ang ganap na kalayaan. Kailangan. Upang makapagpahinga ng permanente pagkatapos ng pag-akyat, kailangan pa rin tayong mag-overtime dito ng palihim. Kung hindi dahil sa ginawa mong Pekeng Ziki Donglei noon, ang ilusyon ng 30,000 milya na nag-akit sa banal na Panginoon, hindi rin ako magiging itinuturing na kakaiba at naging tapat na tagasunod. Hindi rin ako magiging itinuturing na kakaiba at naging tapat na tagasunod. Ang titulong banal na anak na ito ay talagang mabigat. Salamat sa inyo, mga kaibigan kong mga disipulo. Ding! Natatapos na ang unang pang-araw-araw na gawain. Ang enerhiya at dugo na naantala dahil sa paglabag ay naayos na para sa pangunahing tauhan. Naitama na ito ng tagapag-alaga. Pakiramdam nito ay mas masaya pa kaysa sa paglangoy sa mainit na bukal. Sistema, talagang alam mo kung paano ako kontrolin. May isa pang gawain ng pag-aalaga. Siya na ang pinili. Si Junior Sister Chining, dumating ka rin. Nagsasalita sa akin ng senior brother. Sige, batiin ko na. Oh, magbigay muna ng galang. Hindi tama, Mi. Teka, ngumiti ang nakatatandang kapatid kanina. Ang ganda talaga, Mi. Ang tao sa langit na parang buwan ay tiyak na siya yon. Mi, hindi tama. Mi, bakit ko naiisip yon? Dapat ba akong ngumiti ngayon? Ito, baka isipin ng nakatatandang kapatid na hindi ako masaya.
Bakit kailangan maging ganito kamalamig, ate? Tama. Kahit na ang nakatatandang kapatid ay aktibong bumabati sa kanya, sino bang makakapagsabi siya ay ang Xuanbing Divine Body? Talaga namang malamig ang kanyang ugali. Marahil ay hindi niya talaga pinapansin ng mga kapwa niya disipulo. Congratulations! Ganito pa rin. Ang mga tao sa labas akala nila'y tahimik at mayabang ka. Sino ang nakakaalam na ganito ang iyong paggalang? Noong nakaraang taon, hindi pa siya nagising sa kanyang espiritual na katawan. Isa lamang siyang maliit na disipulo na walang gaanong pansin. At hindi rin magaling makipag-usap. Chung Chining. Sinasabi ko sa'yo, bakit ka nagkukunwaring bingi? Narinig ko na ang halamang gamot na ito, ay pinagsikapan mong ipunin ng matagal gamit ang mga kontribusyon mo. Ibigay mo na sa akin. Sinasabi ko sa'yo, bingi ka ba, ninakaw? Sang-ayon sa batas ng banal na lupa, pag-trigger. Tulungan at iligtas ang isang babaeng may kapalaran na nasa panganib. Mga kinakailangan sa misyon, tiyakin na siya ay nasa mabuting kalagayan. Baguhin ang mga hamon sa kanyang buhay, mga gantimpala sa misyon, batayang kaalaman sa paggawa ng alchemy, parusa sa pagkatalo. Bawat araw sa loob ng isang buwan, random na magdadagdag ng isang gawain. Sistema ng random na pagdagdag ng gawain araw-araw sa loob ng isang buwan. Sistema ng random na pagdagdag ng gawain araw-araw sa loob ng isang buwan, pagdiriwang, at mga benepisyo. Bawat araw sa loob ng isang buwan, random na magdadagdag ng isang gawain. Talagang alam mo kung paano manghimasok. Ako na lang na gustong humiga. Kailangan mong magpakatatag. Dadalhin kita sa Danding Peak. Ang buhay na ito ay dapat mong ingatan. Noong una, ikaw ay isang maliit na disipulo nang iligtas kita. Ngayon, nakapag-akyat ka na sa ganap na pundasyon. Bagaman ang katawan ng Xuanbing ay may sakit mula pagkabata, paminsan-minsan ay nawawala ang kontrol at madaling magpakawala ng enerhiya. Ngunit siya ay tunay na isang henyo sa kanyang panahon. Ito nga ang kanyang ugali, sobrang malamig talaga niya. Maliban sa makausap ako ng ilang saglit. Kahit si Guru Jiang Chenjie ay nahihirapang makapag-usap sa kanya, si Sister Zo ay malamig na parang yelo. Kapag tumingin ka sa kanya, parang sumasakit ang mga buto mo, mas mabuti pang umiwas tayo. Binabati kita, kuya. Salamat, ate. Nag-isa ako ng isang buwan. May mga katanungan ka ba, kapatid na disipulo, sa panahon na ito, tungkol sa iyong pagsasanay? Ding! Nakumpleto na ang pang-araw-araw na gawain ng pag-aalaga sa mga kasamahan. Isang piraso ng warm spirit pill bilang gantimpala. Nakita ang pagtaas ng antas ng pagkagusto ni Zhu Qining hanggang sa maging tapat. Ang pagkilala ng sekta ay nananatiling 13%. Paalala mula sa sistema, ang host ay mas lalapit pa sa perpektong anak ng Diyos. Ipagpatuloy lang, Wenling Dan, kahit na nakakatulong ito sa pagpapalakas ng enerhiya. Ngunit para lang sa pagtatayo ng pundasyon at kalaliman ng enerhiya, para sa aking Purple Palace, di naman ito kailangan. Tunay nga, hindi pa rin tumaas ang pagtanggap. Ganito rin. Nais maging perpektong banal na anak. Mukhang kailangan pang magpatuloy sa mga matanda, sa mga espiritu ng kasangkapan. Walang ganun. Ayos na. Ibibigay ko sa iyo itong pill. Sa ngayon, nasa perpektong yugto ka pa rin ng pagbuo ng pundasyon. Gamitin ito para mapanatili ang aking kapangyarihan. Kahit naaalala ng kapatid na guro ang aking antas, alam pa niya kung anong elixir ang bagay sa akin. Kapatid na guro, nag-aalala ka para sa akin. Ano ang gagawin ko? Ano ang dapat kong sabihin ngayon? Kailangan ko munang magpasalamat. Mabilis, isipin mo kung paano magsisimula. Walang problema kung mali ang akala ng iba na ako'y mayabang. Pero kung mali ang akala ng nakatatandang kapatid na may sama ako ng loob sa kanya, hindi iyon pwede. Kapatid na babae, ito ay hindi makatarungan. Sa wakas, nakalusot na ako. Ang isang buwang pagsasanay ay hindi nasayang. Susunod, kailangan na nating umuwi agad para makapagpahinga ng maayos. Anong nangyayari? Ang bilis magbago ng atmosfera nito. Tingnan mo, si Lin Fuan. Tulad ng dati. Lalong lumalakas ang dating ni Second Senior Brother. Sila lang ang tinitignan ko, nanginginig na ang mga tuhod ko, pwede bang hindi maging mahina? Kung pagbobotohan ng pinakamatalinong tagapangalaga sa banal na lugar ng liwanag, wala nang iba kundi siya. Talagang masipag ba si Second Senior Brother sa totoo lang? Higit pa sa pagiging masipag. Sa ibang tao, ang kanilang pag-aaral ay tatagal ng 1 oras at kalahati, ito na ang kanilang limitasyon. Pero siya, nagtuturo ng 5 oras, 4 na oras ng pagsasanay sa espada, 3 oras pa para sa pag-aaral ng mga aklat. May oras pa ba siyang kumain at matulog? Kaya nga, sobrang abala siya. Kailangan pa niyang pagsabayin ng pagkain at paliligo sa kanyang pagsasanay, maliban sa kinakailangang pahinga. 24 na oras ang isang araw, wala siyang sinayang na kahit kaunting oras. Bilang mga disipulo ng banal na lupa,
Kahit ang pinakapangunahing asal ay hindi mapanatili, ano ang klaseng asal ang ipinapakita ninyo? Ganitong pag-iisip, ano pang usapan tungkol sa pag-abot sa dakilang daan? Ang langit ay patuloy na kumikilos, ang marangal na tao ay patuloy na nagsusumikap. Akala ninyo ba ang pagninilay ay nakaupo lang, habang naglalakad, kumakain, o kahit natutulog? Dapat laging panatilihin ang puso ng pagsasanay. Kung gusto mo ng gulo, ayos lang. Pero kailangan pang isama ang iba. Bakit ang mga kasama kong mga junior? Parang mga problemadong bata. Master, dahil nakalabas ka na. May ilang bagay akong kailangang sabihin. Kapatid na pangalawa, kakabukas ko lang. May nakapagbibigay ka na ng payo. Kung ikaw ay karaniwan, yung mga oras na ginugol sa mga kalat at tamad, mas ilaan mo sana sa pag-aaral. Bakit ka nagtiyaga ng 2 taon na mahirap hanggang ngayon lang nakamit ang paglabas sa Purple Palace? Naririnig mo ba? Sabi ni second senior brother, 2 taon makakapasok sa Purple Palace. Sila ang tawag. Kung 2 taon lang at mapapasok sa Purple Palace, tawag lang ay talent. Tayo na nag-practice ng dekada, na nasa yugto pa rin ng foundation building. Anong klaseng talento tayo? Tayo marahil. Hindi pa nakakalapit sa pagsasanay. Maaaring ituring na basura na depektibo. Kapatid na guro, talaga namang marunong kang makipag-usap. Hindi mo ba nakita na halos lahat ay nawasak na, wala na bang interes na mag-aral? Alam ng nakatatandang kapatid na ang bawat salita ko ay may panghuhusga. Ikaw nga, na kayang ipahayag ang mga nakakasakit na salita ng napakasariwa at kakaiba, walang paligoy-ligoy. Alam ng guro na nakalagpas ka na, partikular na inutusan akong pumunta, para sabihan ka na pumunta sa Hall of Heaven. Talagang nagpunta ang junior brother. Para lang ipasa ang mensahe. Oo, kuya senior, hindi ito ang ugali ni second senior brother, sa totoo lang. Sa tingin ko, hindi siya nagpipilit sa atin na magprakti, dapat ay nasa kanyang lihim na pugad siya at nagsasagawa ng mahigpit na pagsasanay. Mukhang may mahalagang sasabihin si Master sa akin, may mahalagang bagay na kailangang pag-usapan, dahil may utos ang aming guro. Ako'y magpapaalam na muna. Nakita ko po ang aming guro. Magandang disipulo. Kanina, ang guro ko, kay Uncle Mo ng langit ng iyong, nag-obserba ng mga celestial phenomena, kaya nalaman niyang aalis ka na sa iyong pagkakakulong. Ang ganda naman. Kakapasok lang sa Purple Palace, may ganitong kalakas na tunay na enerhiya. Sa buong North Dipper 5 domains. Karapat-dapat ka rin, sa pagiging isang pangkat na Panginoon, sa 4 na salitang ito. Mula sa paghubog ng enerhiya hanggang sa 9 na antas ng Sea of Chi. Ilang tao ang hindi makakatawid sa buong buhay nila. Kahit na nawasak na ang hadlang, nais na makapasok sa lupain ng Purple Mansion sa sinaunang bituin ng Beidou upang maging isang makapangyarihang tao na maaaring maging elder sa isang sekta. Sino ang hindi naglaan ng dekada ng pagsusumikap? Ikaw, sa loob lamang ng 2 taon, ay nakapasok na sa ganitong antas. Nabagsak na barko, yung sagot na ibinigay mo. Lubos akong nasiyahan. Itong mga, ituturing mong regalo para sa iyong pagkasira ng salamin. Tanggapin mo na. Maraming salamat, Master. Dahil nakalabas ka na sa paglabas, yung sekta na iyon ay orihinal na inatasan sa iyong pangalawang disciple na si Anne, na asikasuhin ang mga bagay na ito. Ay ibinalik na sa iyo. Alam ko na. Kayo pa rin ay ganito ang tamad na anyo. Umagay naglalakbay sa Beihai, gabi sa Kangwo, ang paborito ng aming guro, kaya't nakipag-usap ako sa mga kaibigan ko tungkol dito. Ngunit, sino bang may kakayahang lumabas? Na hindi pa nakatayo ng maayos, at kailangang agad na magtrabaho. Aking tinanggap ang utos. Talagang hindi nagkamali ang guro sa pagpili sa iyo, tulad mo, na may pambihirang talino, isang disipulo na maingat at maayos sa paghawak ng mga bagay. Kahit na may hawak na imperial na sandata, mahirap makahanap. Kapag nakipag-usap ka sa mga matatandang tao mula sa ibang mga banal na lugar mamaya, kailangan kong talakayin ang iyong mga bagay-bagay ng maayos. Ayos na, guro. Kung hindi dahil sa sistemang iyon na nagbigay ng ilusyon ng 3,000 milyang purpura, baka ikaw ay abala pa ring nangingisda sa hilagang dagat. Nagsara ng 1 buwan. Anong nangyari? Kailangan ko ring matulog ng maayos ngayong araw. Ganitong paraan ng pagsasanay, maliban kay Lin Fuan, sino pa ang makakatagal nito? Talagang likas siyang ascetic. Nang umalis siya sa akin, agad siyang nag-ensayo ng espada. Talagang hindi siya mapakali kahit isang sandali. Hindi siya mapakali kahit isang sandali. Ding! Nagsimula ang misyon ng paglipat ng tradisyon, nilalaman ng misyon.
Nakatukoy ng pagkakamali sa pagbuo ng daan ng pangunahing tauhan. Mangyaring bigyan ng tamang gabay ang host upang maituwid ito. Gantimpala batay sa antas ng pagkakakumpleto. Pagkawala ng koneksyon sa tawag, gantimpala batay sa antas ng pagkakakumpleto. Pagkawala ng koneksyon sa tawag. Ay. Sariling inutang na junior. Sa huli, kailangan pa ring akuin. Sige. Dapat sana makapagpahinga. Ngunit ngayon. Para sa klase ngayon, kailangan pa ring pumasok Ganito kasimple ang fundamental na estilo ng espada. Kahit kayo ay nakapag-practice ng ganito. Hindi ko talaga maintindihan. Saan ba talaga ang problema? Mukhang kulang sa lakas. Mula ngayon, pagkatapos ng umaga, bawat isa ay magdodoble ng kopya ng manual ng espada. Sa paglakad, ituro mo sa akin ang paraan ng pagdadala ng espada. Sa pagkain, ituro mo sa akin ang pag-unawa sa espiritu ng espada. Bago matulog sa gabi, lahat magdagdag pa ng kalahating oras ng pagsasanay. Walang sino man ang papayagang magpabeya. Kung ayaw mong gamitin ang kahit na anong maliit na oras para sa pag-aaral, ang iyong likas na talento, anong silbi pa nito? Ito ay talagang nakamamatay. Ikalawang nakatatandang kapatid. Tumingin ka, siguro na nakatatanda. Dumating na siguro na nakatatanda. Napakabuti, sa wakas ay lumitaw siguro na nakatatanda. Nakilala ko na siguro na nakatatanda. Malugod na tinatanggap siguro na nakatatanda. Anak ng senior, anong ginagawa mo? Pangalawang junior, pangatlong junior. Kakatapos ko lang dumaan. Nakita ko ang iyong pag-insayo ng espada. Napansin ko na may malaking mali sa iyong daan ng espada. Malaki ang mali sa aking daan ng espada. Hindi mo ba napapansin kamakailan? Medyo mahirap intindihin ang kendo. Hoy, napansin mo ba? Kamakailan lang palaging nakakunot ang noo ni second brother habang nag-insayo ng espada. Kaya nga, si second brother. Ngayon, may oras siya para iparating ang mensahe sa master. Naiintindihan ko na hindi siya masaya sa kanyang pag-insayo. Ibig sabihin, nasa isang bottleneck na siya. Hindi ito kasalanan ng ating espada o ng kendo. Sige, sabihin mo nga. Ano ang daan ng espada? Ang daan ng espada ay talas. Humahawak ng espada at naglalakad. Dapat putulin ang lahat sa mundo. Wasakin ang lahat ng hadlang. Buksan ang daan para sa lahat ng panahon. Hindi sapat. Ang kendo ay nagmamadaling magpagaling. Ito ay mahusay sa medisina. Kahit gaano pa kalabo ang mga paraan, ako'y tanging ang tibak ko ang pinakamalinaw at tapat. Pero hindi pa rin sapat. Ang salitang ito ni second senior brother ay parang napakataas na. Pero ang big senior brother ay nagsasabi pa na hindi pa rin sapat. Kaya ano ba talaga ang tawag sa tunay na daan? Ang hiling na ito ay sobrang nakakatakot. Ang kendo ay daan ng pagpatay at pagkawasak. Ito rin ay daan ng pag-iisa. Para ipagtanggol ang sarili, hinarap ang espada. Para mapanatili ang kalinisan ng puso, hinarap ang espada. Pero hindi pa rin ito ang pangunahing. At ang iyong kendo. Ano ang ito? Narinig ko noon na may isang natatanging mandirigma na ang pangalan ay Dugo Kyubay. Siyang naglakbay sa mundo ng mga mandirigma sa loob ng mahigit 30 taon. Pinatay ang lahat ng kaaway. Tinalo ang lahat ng bayani. Wala nang kapantay sa buong mundo. Sa ilalim ng walang magawa. Tanging sa pagtira sa malalim na yungib. Sama ang mga ukit bilang kaibigan. Iniwan niya ang kanyang hinaing sa yungib. Ho. Aba. Sa buong buhay, naghahanap ng kalaban ngunit hindi mahanap. Napakahirap ang pagiging mag-isa. Naghahanap ng isang pagkatalo ngunit hindi makuha. Anong kalungkutan ito? At anong lakas ng loob? Nakatago sa malalim na lambak kasama ang estatwa bilang kaibigan. Ang nakatatandang kapatid na sinasabi ay talagang isang alamat ng espada. Ang nakatatandang ito ay gumamit ng 4 na espada. At ang kanyang unang espada ay isang may kantab na asul na talem. Napuno ng espiritu na hindi matibag. Bago pa man magdalawampu, alam na niyang makipaglaban sa mga bayani ng martial arts. Ayos. Magandang mensahe mula sa nakatatanda. Mandirigma ng espada. Talaga namang may talas. Hindi ba't ito ang tuwid na daan na pinapangarap ng mga mandirigma ng espada? Itong pangalawang espada ay ang Purple Star Soft Sword. Ginamit bago magtatlumpu. Dahil sa hindi sinasadyang pinsala sa ibang mundo, ito'y itinapon sa isang malalim na lambak. At ang pangatlong ay ang kilalang Zuantay na mabigat na espada. Ang mabigat na espada ay walang talem. Malaking galing sa kawalang anyo. Ang aking yawgwang na sining ng espada ay lahat sa pamamagitan ng makapangyarihang puwersa na bumabalot sa lahat ng dako. Kung mayaan ko pang daan ng mabigat na espada na ito, hindi ba't ito'y likas na nag-uugnay, na nagpapalakas ng kapangyarihan? Ang ikatlong espada ay may ganitong prinsipyo ng espada. Talagang hindi ko alam kung ano ang mas mataas na antas ng ika-4 na espada. Ano kaya ang misteryosong sandata nito? Karamihan sa mga tao ay iniisip na tulad mo. Ngunit ang ika-4 na espadang ginamit ng nakatatanda ay matagal nang nabulok sa pagitan ng langit at lupa. Ano? Ang mga nakatatanda sa ganitong antas, paano magkakaroon ng kalawang ang kanilang mga sandata? Dahil ang ika-4 na espada ay hindi isang banal na sandata, kundi isang kahoy na espada. Kahoy na espada.
Paano ito magiging kahoy na espada? Paano posible na kahoy na espada ito? Mensahe ng nakatatanda pagkatapos ng 40 taong gulang. Huwag magpigil sa mga bagay. Ang mga damo, puno, kawayan, at bato ay maaaring maging espada. Mula rito, magpakatatag. Unti-unting lumapit sa kalagayan ng walang espada na mas mahusay kaysa sa may espada. Ang espada ay ang puso. Walang espada ay mas mahusay kaysa sa may espada. Naiintindihan ko na. Sa mga araw na ito, sinisikap kong makuha ang tamang galaw. Bawat pulgada ay kailangang eksakto. Akala ko ang pag-abot sa sukdulan ng perpekto ay ang tunay na daan ng espada. Pero habang ganito, lalong bumigat ang aking espada, parang isang patay na bagay. Nalaman ko na hindi ako kulang sa pagsisikap, kundi mali ang aking direksyon mula pa sa simula. Ang daan ng espada ay hindi tungkol sa pagbuo ng sarili bilang isang walang kapintasan na bagay. Kung ang puso ay nakatali sa mga alituntunin, iyon ay pumasok na sa pinakamababang antas. Kapatid na guro, ang sinasabi mong walang kapantay na mandirigma ng espada ay totoo bang narinig mo lamang? Sa iyong likas na ugali, hindi ka kailanman nagsisinungaling. Ngunit ang sinabi mo kanina ay masyadong natural. Mula sa matalim na espada, mabigat na espada, hanggang sa mga damo, kahoy, kawayan, bato, at kahit walang espada. Bawat hakbang ay parang ikaw mismo ang nakaranas. Saan ba makikita ang mga detalye na kayang ilarawan ng mga chismis? Kapatid, hindi mo na kailangang itago pa sa akin. Yung makapangyarihang espadador na hindi makamit ang pagkatalo, ay ikaw mismo, di ba? Ginagamit ang pangalan ng mga sinaunang tao para ipahayag ang iyong sariling daan ng espada. Kapatid, para hindi ako mapahiya. Talaga namang naglaan ka ng napakaraming pag-iisip. Ikaw talaga ang ganitong tao, na isang walang pag-asa na mabait na tao. Noon, palagi kong iniisip na kung buong puso kang mag-aaral, mas mataas ang iyong antas kaysa ngayon. Ngunit ngayon, tingnan mo. Sa daan ng espada lamang. Hindi ko na kayang abutin ang iyong antas. Talagang ikaw lang si Gu Chenzhou ang karapat-dapat na maging kalaban ko. Walang espada ay mas mahusay kaysa sa may espada, di ba? Tandaan ko yan. May pagkakamali nga ang aking daan ng espada. Aalis na ang pangalawang nakatatandang kapatid. Mukhang ganun nga. Tiyak na talagang naiinip na ang pangalawang nakatatandang kapatid. Para bang nakipagkasundo siya sa nakatatandang kapatid. Mayroon silang tiyak na pagkakaintindihan sa daan ng espada. Ako lang ang kanyang kalaban. Ano bang meron sa taong ito? Na may kakaibang kwento sa isip. Nagsabi lang ako ng isang linya ng dialogo. Natapos na ang misyon ng pagmamana ng daang-daan. Pangkalahatang pagsusuri, mahusay. Pinahahalagahan ng kalusugan ng mga kapwa-disipulo. Epektibong naiiwasan ng kanilang landas sa espada na maligo. Paghahatid ng gantimpala, kaunting pag-unlad sa kakayahan. Pagbubuo ng espada. Maganda, kahit kaunting pag-unlad lamang, ngunit ang malaking puno ay nagsisimula sa maliit na sanga. Ang siyam na palapag na tore ay nagsisimula sa mga lupa. Sa paghawak, tiyak na makakamit ang malaking bagay. Pagbubuo ng espada, hindi ito basta-basta. Espada ng enerhiya at kulog, liwanag na naghahati, hibla na nagiging ulap, nagiging lakas. Pagkatapos, ay pagpapanday ng espada upang maging puwersa. Sobrang brutal. Ako ay isang taong matuwid at maliwanag, mild at magalang na anak ni liwanag na banal. Yung mga ganitong gawain na nagbuburn sa bundok at naglalangoy sa dagat kapag naibalita. Di ba't magiging isang mapanupil na demonyo? Ako kasi. Gusto ko lang magpahinga ng tahimik. Yung pakikipaglaban at pagpatay, sobrang nakakapagod. Wala talagang kinalaman sa akin. Ding, natukoy ang pagbabago sa pagtanggap ng mga pangunahing miyembro. Natukoy, ang pangalawang disipulo na si Lin Fuan ay umabot sa antas ng pagtanggap. Tumaas ang pagtanggap ng sekta sa 14%. Binabati kita, host, mas malapit ka na sa pagiging perpektong anak ng Diyos. Magpatuloy ka lang sa pagsisikap. Ito ang tinatawag na sabi ng bibig, iba ang katawan. Sa harap, parang inimigo niya ako magpakailan paman. Pero tapat naman ang pagpapahalaga niya. Sige na, ayos na ang problema. Kahit na medyo mahigpit si third senior brother. Pero dahil nandyan siya, ang overachiever na ito, nakatulong. Palagi niyang binabantayan ng mga nakababatang disipulo sa kanilang pag-aaral. Mas nakakatipid ako ng oras at pagod. Maglaan ng mas maraming oras para magpahinga. Talagang mataas ang mga inaasahan ng inyong ikalawang nakatatandang kapatid. Minsan ay tila labis na ito. Ngunit sa landas ng pagsasanay. Sa huli, nakasalalay ito sa sariling disiplina, kaya naman sa araw na ito. Iiwanan ko rin kayo ng 4 na salita, ang langit ay nagbibigay ng gantimpala sa masipag. Lahat ng tao ay nagsasabi na ang paghahasa ng daan ay mahirap. Mas mahirap pa sa pag-akyat sa asul na langit, ngunit sa palagay ko, ang Diyos ay naglagay ng malaking tungkulin sa taong ito.
Kailangan munang pasanin niya ang sakit ng kanyang puso at pagod ang kanyang mga kalamnan. Sa loob ng ilang sandali, ang kanyang katawan at balat, pagkawalang saysay sa sarili, nagpapagalaw at nagugulo ang kanyang mga gawain. Kaya't kailangang magpakatatag at magtiis. Palawakin ang hindi niya makakaya. Tanging ganito lang. Magagawa niyang hindi mapahiya ang daan na ito, ang isang pahayag ng senior na kapatid. Parang gabay na nagsisilbing ilaw. Hindi kami magpapahuli sa pagtuturo ni Kuya Master sa dagat ng aral. Masigasig na mag-aaral at magpa-practice ng husto. Mag-ipon ng tamang daan. Sa wakas, naitulak na. Tapos na ang pagpapaliwanag. Mula nang mabuksan ang pinto, hindi pa rin tumitigil. Ngayon, siguro panahon na para ako naman ang magpahinga. Kasiya siya. Ganito dapat ang hitsura ng pagsasanay sa pagkakaroon ng kapangyarihan. Kung sa huli ay hindi mo kayang magpahinga. Ano pang silbi ng pagsasanay na ito? Mas kawili-wili pa ang kwento ng iba, iba't ibang pag-ibig at galit. Hindi katulad ko. Pagdilat ko, sistema agad ang nasa isip. Pagsara ng mata, mga gawain ng sekta. Pagsara ng mata, ito ay mga bagay ng sekta. Ang 5 balon ay konektado maging sarili. K5 balon ay konektado maging sarili. Mga tao ay nakikinabang. Talagang hindi ako mapakali. 5 balon ay konektado maging sarili. Karangalan ng 5 balon maging sarili. Anak ay umatake mahiwagang 7. Sa araw na ito, anuman ang mangyari, mananatili ako sa kama ng buong araw. Kapag dumating ang tanghali, pupunta ako sa tuktok ng bundok para magpainit sa ilalim ng araw sa malaking asul na bato. At sabay na matutulog ng kaunting tulog sa tanghali. Ito ang tunay na buhay. Sana'y tulungan ng Diyos. Huwag na sanang magkaroon ng anumang abala ngayon. Alam ko na. Sa ibabaw ng peak ng danding, ang espiritu ng enerhiya ay magulo. Ang apoy ay halos nagpapainit sa langit. Kapatid na guro, ayos ka lang ba? Yung ingay kanina, nakatulak sa buong tuktok ng langit ang lakas ng pagyanig. Ayos lang ako, tingnan mo yung direksyon ng ingay. Baka naman, sumabog na ang pugon sa tuktok ng dugo. Totoo nga, mas lalo pang ang hindi natin gustong magkaroon ng aksidente kapag ayaw natin talaga. Ang aksidente ay dumadating ng mas mabilis. Dati ay. Pero ang kapalaran ay hindi natin kontrolado. Bangka na lumubog ay kapalaran, o banal na anak. Pakiusap, pumunta ka agad sa Danding Peak. Ngayon, nasunog ang alchemy furnace ko. Ginoo ng Diyos na si Hilauren. Galit na pinatalsik kami. Lahat kami ay pinalayas mula sa pabilyon ng pagsasala ng Pildido. Ang pinuno ng tuktok ay pupunta sa pagtitipon ng mga albularyo. Sa isang iglap, hindi siya makakabalik. Ikaw lang ang may kakayahang ayusin ito, ang banal na anak, hanggang hindi mo mapalasa ang gamot na iyon. Hindi namin magagawang magpanday ng Pildido sa mga araw na ito. Mabilis na dumating at tumulong. Kaginhawaan na hindi pa nararanasan. Diyos na pugon. Hindi ba't iyon ang ating danding pit na? Pulang araw na Xuanwan na pugon. Maliban dito, sino pa ang makapagpapabilis kay Ginoong Zhang na hindi na makapag-isip ng maayos? Sino pa ang makapagpapabilis kay Ginoong Zhang na hindi na makapag-isip ng maayos? Iyan ay isang banal na kasangkapan. Ito ay ginawa ng isang dakilang alagad ng Diyos mula sa ating Yaoguang, na ginugol ang buong isang siglo sa paggawa nito. Pinagsama-sama ang napakaraming nangungunang banal na materyales upang hulmahin. May isang banal na espiritu ng daan na ipinasok sa loob ng palayok. Mula nang maging banal na kasangkapan ito, nilikha na ang espiritu nito. Oo, tama nga. Sa mundong walang dakilang emperor, mga banal na Panginoon at mga makapangyarihang, nagpapakasakit na naghahanap upang makamit ang daan patungo sa pagiging emperor, kahit na hinahanap ang panahon ng mga alamat na Diyos. Isang hiyas na naglalaman ng kapangyarihan ng banal na salita. Tunay na isang napakahalagang yaman ng ating Yaoguang. Kaya hindi katakataka na magalit ito. Si Zhang ang tagapangasiwa ay nagmamadaling pumunta upang hanapin ka. Kapatid na guro, kayo ba ay pupunta o hindi? Pupunta. Paano hindi pupunta? Kung araw-araw siyang ganyan kaingay, ang aking tahanan ay laging umiiwas sa ingay. Mukhang hindi na ito magiging tahimik. Ding! Nagsimula ang misyon ng banal na kaayusan. Nilalaman ng misyon. Pakalmayan ng galit ng Diyos na pugon. Lutasin ang insidente ng pagsabog sa Dantop Peak. Mangyaring tapusin ito sa lalong madaling panahon. Gantimpala ng misyon, gantimpala ng misyon, gantimpala ng misyon. Tumaas ang antas ng pagkakaibigan ng espiritu ng pulang araw na pugon. Ang isang bahagi ng dakilang lihim ng paggamot. Parusa sa kabiguan. Minsan-minsan ay magkakaroon ng mga insidente ng pagsabog sa daan ng tuktok ng puno ng pato. Araw-araw ay nagkakaroon ng 3-5 beses na pagsabog. Hanggang sa pagbabalik ng pinuno ng daan ng tuktok ng puno ng pato sa sekta, sa katitigil. Sa langit, average na 3-5 beses ang pagsabog araw-araw. Ang daan ng pahinga. Mabigat ang tungkulin at mahaba ang landas.
Ang ingay mula sa pagsabog ng pugon kanina ay masyadong malakas. Nanginginig pa rin ang puso ko hanggang ngayon. Ano ang dapat gawin? Ano ang dapat gawin? Hindi ka naman mahina sa iyong kakayahan. Sa labas, isa ka ng kilalang tao. Wala bang paraan para puwersahin ang pagpasok? Ano ba ang alam mo? Nanggugulo, pero ang aming Shenlo ng Danding Peak ay isang mahalagang kayamanan ng sekta. May espiritu ng kagamitan ng Danlo. Hindi ito katulad ng karaniwang Danlo. May espiritu ng kagamitan. Gaano kalayo ang agwat? Hindi lang nito kayang ayusin ang init at suriin ang dami ng gamot. Kahit sa paggawa ng elixir, maaari pa nitong itaas ang rate ng pagbuo ng 2 o 3% kung ito ay para sa mga napakahirap gawin na bihirang elixir. Mas madadagdagan pa ng 1% ang tsansa sa ganitong kakayahan. Tiyak na napakahalaga nito. Saan ako manggahas na magbali-baligtad? Nakita ko na si Dashi. Paggalang sa Sanzi Shi. Chenjo Sa wakas dumating ka rin. Tagapangasiwa. Ano na ang kalagayan sa loob ng gusali ngayon? Ganito ang nangyari. Ang Pangulo ng Peak ay inimbitahan ng kaibigan sa Holy Land ng Danling upang dumalo sa dakilang pagtitipon ng mga albularyo. Bago umalis, inutusan niya ako na pangunahan ng mga disipulo sa paggawa ng isang batch ng 6 Revolutionary Pulse Pill. Ang pill na ito ay hindi naman sobrang mataas na antas ng gamot. Sa normal na proseso, hindi dapat ito magkaproblema. Ngunit sino ang nakakaalam na nang umabot sa gitnang antas? Biglang nagalit si Ginoong Shenlo. Ang apoy sa loob ng furnace ay biglang nanghina. Nagbanggaan ang bisa ng gamot at kasunod nito ay sumabog ng malakas. At pagkatapos ay nakita mo na talagang hindi mapigilan ni Ginoong Shenlo ang kanyang galit. Diretsong pinakawalan ng apoy ng proteksyon. Inikat ang buong Dange. Kahit na ang apoy na ito ay hindi makakasira sa gusali, pero kami ng mga kasama ko ay napipilitan na hindi makalapit dahil sa takot sa presyon. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Malinaw na ang paggawa ng Dan ay sinusunod pa rin ang karaniwang proseso. Kung magpapatuloy ito ng ganito, hindi kami makakagawa ng pilit na pilang gamot, hintayin ang pagbabalik ng punong bundok, kailangan ba akong parusahan ng labis? Dahil sa sinabi mo, naiintindihan ko na siguro. Ang paglikha ng gamot sa Diyos na banga ay hindi isang araw na gawain. Oo. Kung may kaunting pagkukulang sa mga detalye, ang buong lutuan ng mga espiritual na gamot ay mawawasak sa isang iglap. Tama ba? Ang mga sangkap na nakalagay sa lutuan na ito ay mga kayamanan ng ating tuktok. 100 taon para maging karaniwan, 1,000 taon para maging espiritual. Lalo na ang mga gamot na may 10,000 taon. Kahit na mga banal na gamot, ganito kamahalagang bagay. Hindi nakapagtataka na galit si Senior sa harang bato. Noong nakaraang pagkakataon, ang pinuno ng Peak ay naglilihi ng pill. Ikaw ang tumulong. Yung paraan ng paghalo, yung pagiging maingat. Pinuri ka pa nga ng Senior na mapagkakatiwalaan ka. Maingat. Napilitan lang din ako sa ganyan. Hindi pa nga marunong magluto ng elixir, pero kailangan pang tumulong sa leader. Kailangan lang umasa sa napakaliit na puso ni Xiaobi para hindi magkamali. Hindi ko inasahan, na tama pala ang aking nataman sa gusto ng espiritu ng kagamitan. Isama mo na akong humihingi sa'yo. Ngayon, wala ang leader. Maliban sa'yo, sino mang pumasok ay kailangang maalis ng apoy na iyon. Ang buhay ko, nasa iyo na ang lahat. Hindi ba't dati ay gawa ng sistema ang lahat? Kahit ang mga kabal-iwang gawain sa pagtuturo ng alchemy, ay ipinapadala pa sa akin. Kung hindi ako palaging maingat sa paggawa, mukhang matagal nang nahuli. Sige na. Kung makita ng guro ng Danding ang ganitong tanawin, tiyak na mas mainit ang ulo niya kaysa sa Diyos na pugon. Susubukan ko na. Ngunit hindi ko rin masisiguro na tiyak na malulutas ito. Salamat, banal na anak. Alam ko na kayo'y may mabuting puso. Pakiusap. Magsimula na po kayo, sumunod sa akin. Santo, doon. Diyan ang pangunahing pintuan. Aking disipulo, Gu Chenjo, alam ko na sumabog ang furnace ng Dan Pavilion ngayon. Hindi mapakali ang damdamin ni Senior sa Harina. Dahil dito, pumunta ako upang magbigay galang sa kanya. Maaaring payagan ng disipulo na makapasok sa pinto at makipagkita. Tapos na. Mukhang kahit ang banal na anak ay hindi pa rin pinapansin si Senior sa Harina, kahit na siya ang lumapit. Buksan na natin. Pakiusap, sandali lang. Sisisiran ko muna. Sige lang. Pakiusap, sanggol. Nandito ako para humingi ng tawad. Matagal na akong humihingi. Walang kahit anong pag-unawa. Ngayon lang dumating si Gu Chenjo. Bumabati lang ng mahinahon. Ang apoy ay kusang nagbigay daan. Ganito ang Krato. Talagang karapat dapat sa perpektong anak ng banal na lupa.
Humihingi ng paumanhin ang nakababatang henerasyon sa nakatatanda. Kung hindi ito papansinin. Sa ganitong mataas na temperatura, unti-unting mawawala ang bisa ng gamot. Galit na galit ang nakatatanda, hindi dahil sa pugon mismo, kundi dahil sa pagkakamali sa paraan ng paglikha ng gamot, tama ba? Ang daan ng paglikha ng gamot ay labis na nag-iingat sa kawalang ingat, isang maling hakbang, at ang susunod ay magiging mali na rin. Ang mga baguhang walang ingat. Ang ginawa sa simula ay medyo katanggap-tanggap, ngunit sa gitnang bahagi, siya ay naging masyadong nagmamadali. Kahit ang pinakasimpleng paghihiwalay at pagbuo ng likido, ay nagawa pang mali ang pagkakasunod-sunod. Sa ganitong pagkakamali, ang bisa ng gamot ay matagal nang bumabalik, hindi niya man lang alam. Maging ang paggamit ng espiritual na lakas ay pinilit pa. Kung magpapatuloy ito ng ganito, ang pundasyon na pinagyayaman ng buong taon sa loob ng pugon ay maaaring masira. Kahit na maliit ang pinsala. Hindi ito walang epekto. Ano ang tingin niya sa pugon? Para bang isang karaniwang bakal na nililok sa matinding apoy. Naiintindihan ko na, sabi ni Zhang na nasa labas, walang mali sa proseso. Ngunit hindi nila napansin ang maliit na pagkukulang na ito. Ito ang pinakamahirap na bahagi ng alchemy, at ito mismo ang mga bagay na madaling makalimutan, sa pagitan ng mga detalye. Totoo na nagkamali ang mga disipulo. Ngunit ang makaalam ng pagkakamali at itama ito, ay isang malaking kabutihan. Sa loob ng pugon ng senior, kaya nilang magdala ng barko. Maaaring bigyan ng mga nakababatang henerasyon ng pagkakataon na ituwid ang kanilang mga pagkakamali. Sa isang pagkakataon, nakatanggap ang disipulo ng isang bote ng oxygen na Ganoderma. Ang bagay na ito ay hindi lamang mainit, kundi maaari ring ayusin ang mga pinsala ng mga kagamitan sa loob ng mahabang panahon. Hindi ko alam kung ang nakatatanda ay nais bigyan ng nakabataan ng pagkakataong subukan ito. Humihingi ako ng paumanhin, nakatatanda. Natapos na ang pang-araw-araw na tulong na gawain. Ibinigay na ang gantimpala, mataas na antas na kayamanan, isang bote ng espiritu ng oksiheno, at batayang kasanayan sa paglikha ng elixir, kaalaman sa paglikha ng elixir. Noong una, sa tulong ng gantimpala ng sistema, nakuha ko ang bote ng espiritu at nagpatuloy ako sa paglikha. Tinulungan ko ang mga matatandang iyon na ayusin ang ilang mga mahika. Walang dahilan, nagkaroon ako ng reputasyon bilang dalubhasa sa mga kagamitan. Ngayon, ginagamit ito sa apoy ng araw na ito. Talagang nagagamit ng maayos. Ginoo, tapos na akong magpahid. Ikaw, bata. Napakabuti. May magandang asal. Maingat sa mga gawain. Kami sa Yaoguang banal na lupa. Dapat ay mas marami pang katulad mo na maasahang banal na anak. Sa buhay na ito, hindi kailanman ako nanlamang sa mga nakababata, at ayaw kong may utang na loob sa sinuman. Ngayon, ibabalik ko sa iyo ang isang munting regalo. Ito ay isang sinag ng orihinal na apoy ng alchemy. Ang apoy na ito ay hindi katulad ng karaniwang espiritual na apoy. Naglalaman ito ng napakalakas na espiritu ng apoy. Para sa mga nag-aaral ng mga teknik na may kinalaman sa apoy, ito ay talagang isang pinapangarap na kayamanan ng material. Kahit hindi ako mag-ayos ng apoy, sa hinaharap magagamit ko pa rin ito bilang pang-umpisa sa pag-iilaw ng alchemy o paglikha ng mga bagay. Napakabuti pa rin ito. Maraming salamat sa pagbibigay ng apoy, Senior. Kung sakaling walang ginagawa sa hinaharap, maaari kayong bumisita sa Peak ng Alchemy at tingnan ang aking pugon, tungkol naman sa batang pasaway sa labas. HMP, lumabas ka at sabihin niya. Kung sakaling magkamali pa siya sa paghahati-hati sa susunod, hindi lang masusunog ang pugon na ito, pati ang kanyang balbas ay susunugin namin ng sabay. Oo. Tiyak na hindi ko kakalimutan ang bawat salita. Ding, ang misyon sa banal na lugar ay tapos na. Pangkalahatang pagsusuri, maganda.
Nakapagkomunika ng epektibo, matagumpang nalutas ang problema sa pagsabog ng pabrika sa pit ng Danding, pagbibigay ng gantimpala. Ang espiritu ng kasangkapan sa Red Sun Mystic Pattern Furnace, tumaas ang antas ng simpatya, isang bahagi ng Taisang Herb Spirit Classic. Taisang Herb Spirit Classic. Ang teknik na ito. Talagang isang himala ang kasanayan na ito. Ikaw talaga. Kagagaling lang sa katawan mo ang napakataas na resonance ng alchemy, kung sakaling makuha ito ng iba. Malamang masaya na sila hanggang sa mapagod. Bakit ka nagdadalamhati? May hindi alam ang senior. Kagagaling lang sa isipan ko ang isang di inaasahang pamana. Tawag dito ay taas ang batas ng gamot. Ano? Taas ang batas ng gamot. Iyan ay makakapagpabago sa karaniwang mga elixir, sa pamamagitan ng 3 pagsasanay at 4 na pagsasanay, maging sa pinakamatinding 6 na pagsasanay, na nagiging ganap na elixir mula sa walang silbi. Tama ang nakasulat sa mga talata. Matapos mong mag-practice ng sutre na ito, ang tungkol sa mga prinsipyo ng mga halamang at mga bagay sa mundo, ang pag-aaral at paggamit ng pinagmulan ng lahat ng bagay, ay tiyak na makakatulong upang mapataas ang ilang antas, maaaring isipin, mula ngayon. Maliban sa mga pamamaraan ng aming sekta, kailangan ko pang maglaan ng dagdag na oras araw-araw, pag-isipan natin itong mahiwagang kasanayan sa alchemy. Ang gusto ko lang ay mapayapang magpahinga sa aking lihim na bahay. Ngunit ayos lang, araw-araw. Kahit ang huling libreng oras, ay nauubos na dahil sa kasanayang ito. Walang utang na loob na batang pasaway. Ang ganitong kasanayan na maihahalin tulad sa sinaunang banal na kasulatan, ang iba ay nakaluhod sa lupa at nananawagan ng ilang daang taon, hindi pa rin nila makuha. Ikaw pa ang nagsasabi na naabala ka sa pagtitipid ng lakas. Senior. Ito ang hirap ng mga nakababata. Hindi na tayo bata. Maraming salamat sa iyong oras ngayon. Ako po ay nakikiusap. Ito ay Palem na. Ito ay ang pinagmulan ng apoy ng elixir. Ginoong Shenlo. Talagang ibinigay niya sa iyo ang kanyang pinagmulan ng apoy ng elixir. Santo, ano na ang nangyari sa loob? Ayos na ang lahat. Nakapagpahupa na ang galit ni Ginoong Shenlo. Ay nako. Ayos na, ayos na. Tunay ngang ang banal na anak ay isang Diyos at tao. Kahit ang galit na lolo na may matinding ugali, matutong pakalmayin. Pero, sa susunod na maglilinis ka ng pilak, mag-ingat ka sa bawat hakbang at maging maingat sa detalye. Lalo na ang pagkakasunod-sunod ng mga gamot na inilalagay. Kahit na ito ay ang pinakapangunahing paghahalo ng gamot, hindi dapat magkaroon ng kahit kaunting pagkakamali. Ang pinakaiwasan ay ang magmadali para makamit ang resulta. Oo, oo. Noong panahong iyon, ang isip ko ay nakatuon lamang sa mabilis na pag-establisa ng apoy. Isang saglit na naguluhan. Naligaw pa nga nila ang pinakamahalagang hakbang sa paggamit ng gamot, naligaw pa nila. Salamat sa paggising ni Santo Anak kung hindi pa dumating si Santo Anak ngayon. Takot ako na hanggang kamatayan. Hindi ko malalaman kung saan ako nagkamali. Sobrang taas ng paggalang mo. Ang danang-dan ay tunay na nakasalalay sa pagiging maingat. Mag-ingat ka sa hinaharap. Tama, banal na anak, sa loob ng isang buwan ng iyong pag-atres. Hindi masyadong mapayapa dito sa gitnang rehiyon. Kamakailan, may isang tinatawag na Chujinglan na isang pambihirang espada. Ang taong ito ay may mapang api na asal. Sobrang abala siya sa pagtatanong sa mga kabataang pambihira ng mga pangunahing sagradong lugar. Oh, ano ang kanyang mga tagumpay? Sa loob ng kalahating buwan, nagpunta siya sa 3 pangunahing banal na lugar ng sunod-sunod. Nawasak niya ang maraming tunay na tagapagmana. Hanggang ngayon, wala pang natalong laban. Sobrang sikat niya ngayon. Narinig ko na hindi magtatagal. Darating siya sa aking banal na lugar, Yaoguang, para magpakita ng galing. Saktong, kakalabas mo lang sa pag-alis ng barikada. Kailangan kong magkaroon ng ideya sa isip ko. Para hindi ako mabigla sa kanya. Naiintindihan ko na. Salamat sa abiso, tagapangasiwa. Mukhang habang tumataas ang posisyon ni Chu Jinglan. Lalong dami ang problema. Kung talagang darating ang espada na baliw na iyon. Paano ako, bilang anak ng sagrado, makakapagpabaya? Itong anak ng banal. Talagang mahirap ang ganito. Ang pag-akyat sa kalikasan ay hindi madali, mas lalo pang mahirap ang mapanatili ang kapayapaan at tahimik na buhay. Pero, hindi man lang. Sa pagkakataong ito, hindi rin nasayang ang pagpunta. Ito.
Nadiskubre ko lang sa gitna ng gabi na naghahanap si Gukjing ng kanyang kamag-anak. Kayo dalawa, anong nangyayari? Ipakita. Magandang araw, Big Brother. Huwag mag-alala, Big Brother. Wala kaming masyadong problema. Medyo matagal lang ang aming pag-aaral ngayon. Medyo matagal na. Ay kayang gawing ganito ang sarili. Na parang handang umalis anumang oras, kapatid na master. Ito ay ipinapayo ng pangalawang kapatid na si Lin Fuan. Sabi niya, ang pagsasanay ay dapat parang paglalayag laban sa agos. Kailangan ng walang tigil na pagsisikap. Kami ay lubos na sumasang ayon dito. Kaya't nagpasimula na ng 3 araw at 3 gabi ng matinding pagninilay. Araw-gabi. Si Lin Fuan, ang hari ng mga scroll, talagang may mga tanga na naniniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Sadyang pinapahirapan ng sarili dito. Mahalaga ang pagninilay. Ngunit kayo'y nagwawala. Walang humpay na pag-ubos ng isip at damdamin. Iyan ay pagsira sa sariling pundasyon. Naiintindihan mo ba, Ding? Nagsimula na ang misyon ng pamana ng daan. Nilalaman ng misyon. Siyasatin ang tirahan ng mga disipulo sa gabi. Alamin ang kalagayan ng pagsasanay ng mga disipulo sa loob ng gabi. Ituwid ang masamang ugali ng labis na kompetisyon. Gantimpala. Kaunting pagtaas ng kasanayan. Piraso ng karanasan ng baguhang tagabuo ng mga anyo. Saklaw ng isa. Nakuha. Katatapos lang magpadala ng isang Diyos na pugon. May isa na namang gawain sa pag-inspeksyon. Yung bahagi ng bahay na gawa sa kawayan, tama ba? Turuan mo ako. Kung magkakaroon ng problema sa tirahan. Maapektuhan ng bukas na pagsasanay natin, Lin Fuan. Magaling ang ulo na dala mo. Yung masamang hangin ng kompetisyon, kailangan kitang pigilan ngayon. Ang pagsasanay ay dapat may tamang balanse. Hindi ko sinabing ipagsapalaran ninyo ang inyong buhay, para lang sa kayabangan. Madalas na hindi ito magdadala ng magandang resulta. Oo. Salamat, kapatid na banal. Banal, anong nangyari sa'yo? Yung 2 taong yon, ngunit isang saglit lang na nagkamali sa pagsasanay. Bakit mo kailangang personal na pumunta sa tahanan na yon? Nais ko lang isipin, noong 1 taon sa gitna ng gabi, napadaan din ako sa lugar na iyon ng tirahan. Doon din ako nag-umpisa ng misyon. Ay nako, noong bata pa ako, narinig ko ang tagapangasiwa na nagsabi. Noong panahong iyon, nag-inspection ka sa gitna ng gabi, at magiliw na nakipag-usap sa mga tagapangasiwa ng panlabas at panloob, tungkol sa kalusugan ng mga disipulo. Sa huli, iminungkahi mong ang tagapangasiwa sa duty ay mag-check ng mga silid araw-araw, at ipasa ang ulat sa iyo para sa iyong pagsusuri. Oo nga, ngunit mula noon. Madalas akong makakakita ng mga ulat mula sa libro, nakikita ang iba't ibang kaguluhan at hindi kapani-paniwalang kilos ng mga disipulo. Maging, may mga natagpuan pang maraming larawan ko. Sa mga tahanan ng maraming disipulo. Okay na sana ang mga lugar ng mga babaeng disipulo, bata pa sila at may pag-ibig, ang paghanga sa banal na anak ay normal. Pero sino ang makakapag-isip dito sa tirahan ng mga disipulo ng lalaki? Ay talagang marami. May ilan pang naglagay ng aking larawan sa tabi ng talahanayan ng espada. Sa magandang pangalan, tumingin sa larawan ng nakatatandang kapatid na si Shengzi upang maunawaan ang espada. Kapag naiisip ko ito, talagang napapangiti at napapaiyak ako. Dahil sa pagkakataong ito ngayong gabi, sige, tingnan natin ulit para hindi na bumalik. At makagawa ng gulo na mahirap ayusin. Bata pa ang santo. Sa kalaliman ng gabi, hindi nag-iisip at nagmumuni-muni, nagtipon-tipon at lihim na nag-aaway. Tama naman ang lokasyon. Pero iba ang amoy. Bakit parang may mali? Mukhang masaya kayong naglalaro ah. Kapatid na santo. Isang saksak ng kapatid na santo, natutukoy ang mundo. Lahat ng mga babaeng nag-aaral sa 5 rehiyon ay nahulog sa akin, kopya ng Tian Shifeng. Ikapitong aklat. Sikretong serye. Kapatid na Saniyang, pwede nating ipaliwanag. Para sa atin ay, basta lang titingnan. Ito ay ipinasa sa atin ng iba, hindi ko ito binili. Hiniram niya ito. Kanina ay kitang-kita mong sobrang interesado ka.
Dumating si Gu Shengzi sa ilalim ng buwan. Magandang gawin ito. Dumating si Gu Shengzi sa ilalim ng buwan si Shi Tianwang. Ito ay 10. Ang kanyang kasuotan ay parang niebe. Bakit ito si Shi Tiancheng? Binuksan niya ang kanyang kasuotan na parang niebe gamit ang kanyang tainga. Ano ang araw na ito? Hindi ito langit. Siya ay 1 pulgada. Tama lang na maglakad. Hindi magagawa. Ano ang kanyang sarili? May mga tao dito. Ito si Shi Tian. At binuksan niya ito. Hindi magagawa. May mga taong may kakayahan. Ito si Shi Tian. Siya ay 1 pulgada. Ang dagat ay tama lang na maglakad. Isang espada ang bumagsak at may mga taong may kakayahan. Ito ang langit. Ang buong mundo at ang kalawakan ay nagdudulot ng takot. Ang anak ng bansa ay mga kabataan, babae, ang 4 na dagat at 8 ligaya ay nawawalan ng kulay sa batong ito. Mabuti, ngunit hindi ito sapat. Ang mga babae sa 9 na rehiyon ay nawawalan ng pag-asa. Si Lin Fuan ay sumigaw ng malakas sa langit. Mayabang at mapagmalaki, si Gu Chenzhou. Ngayon, kahit na ikaw ay may pambihirang kagandahan, mahihirapan ka pa rin pigilan ang aking walang hangganing liwanag. Hindi lamang ako ang nakasulat sa librong ito. Pati si Lin Fuan ay narito. At siya ay labis na masipag. Maging masyadong mahigpit na ikalawang nakatatandang kapatid, na sa loob nito ay tila siya pa ang laging naghahanap ng kapintasan, at sa huli ay nahikayat ng kanyang banal na liwanag na maging isang masamang tauhan. Sa wakas ay naintindihan ko. Bakit ang librong ito ay walang loika at puno ng magaspang na guhit, na nakapag-copy ng ikapitong aklat ang Chonji Peak sa isang upuan, at talagang sikat na sikat. Talagang sobrang nakakabigla at walang kapantay. Kaya, hindi kayo nag-eehersisyo sa gabi. Kundi nagtipon dito para manood nito. Paminsan-minsan nagpapahinga. Hindi maayos na pinapangalagaan ang Gathering Spirit Array. Sa totoo lang, plano namin na manood habang nag-insayo. Ano na ang naabot sa pag-insayo? Nakita na ba ang diwan ng espada? O nakagawa na ba ng pusong alchemical? Ang pagsasanay sa pagkakaroon ng kapangyarihan ay hindi isang pagdurusa. Walang masama sa tamang pagpapahinga. Ngunit kung gagawin ninyong parang karaniwang tsaang tahanan ng mga disipulo, at ang malaking array ng paglikha ng espiritu ay magiging palamuti lamang, hindi iyon pagpapahinga, kundi kalokohan. Sa loob ng gabi, ayusin ang bahay. At ayusin ng maayos ang espiritu na pagkakaayos, kung bukas ay makita ko pa rin ito. Kaya't ang ikapitong aklat ay maaari kong dalhin na. Huwag ganyan, guro, agad-agad naming aayusin. Tinitiyak naming walang matitirang balat ng prutas sa loob ng gabi. Siyempre, lilinisin naming mabuti para makakita ng anino. Yung banta kanina. Sige na, baka mali ang direksyon na tinatahak. Mas maganda pa ito kaysa sa mga regulasyon ng sekta ni Tisong. Kayong dalawa. Ito na naman, itong 2 taong ito. Tingnan niyo ang walang takot na mukha. Hindi kaya nagsasagawa kayo ng mapanganib na pagsasanay dito. Kaya ang tinatawag yung unang pagkakataon ay para maaga ang pagkakataon bago pa makapasok sa delusyon ng iba. Delikado ito. Nagsimula nang sumakit ang mga meridian. Ang chi at dugo ay ubos na sa ganitong antas. Ang paggalaw ng espiritu ay tila nang hihina. Ayaw na ng buhay. Kailangan pang magpakatatag. Sinabi ni Coco na pangalawang guro, ang pagsasanay ay talagang isang laban. Ang laban ay laban sa puso, hindi ito laban kung sino ang mauunang mamatay. At saka, bakit ninyo inalis ang kama? Ano ba ang gusto ninyong gawin? Natatakot ba kayong kapag nakita ang kama ay magkakaroon kayo ng pagnanasa na matulog? Ngayon, gusto ba ninyong matulog? Isipin ninyo na lang. Mukhang hindi pa kayo ganap na nagiging tanga, may natitirang kaunting katinoan sa isip. Walang masama sa masigasig na pagsasanay, ngunit ang masigasig na pagsasanay ay hindi nangangahulugang pilitin ang katawan. Kulang sa tulog sa gitna ng gabi, bukas ay magiging malabo ang isip. Kahit napilitin ng 3 araw, maaaring kailanganin mong gumugol ng 3 buwan para makabawi. Kung ang pagsasanay ay nagiging dahilan para sa ganitong kalagayan, hindi tao, hindi multo ang asal. Hindi iyon tinatawag na pagsusumikap, iyon ay tinatawag na katangahan. Nauunawaan ng disipulo na siya ay nagkamali. Magpahinga na ngayong gabi. Kung mahuhuli ko kayong nagbabantay ng gabi, papasok ko si Lin Fuan para personal na dumating, upang samahan kayong mag-aral. Hindi na, guro, tiyak na hindi na.
Talagang hindi sapat ang ilang paalala. Walang mga patakaran, walang itinalagang tagapagsubok. Ang ganitong ugali ay tiyak na masisira sa ugat. Katatapos ko lang mag-ikot. Nanghihina at nag-aabala sa pag-aaral, bulag na nakikipagkumparahan at nakikipaglaban, maging ang lihim na pagsasanay. Maraming kaguluhan ang lumitaw. Ito ay hindi ang wastong paraan ng pagsasanay para sa atin sa Yaoguang. Patawad, banal na anak. Kami ay hindi naging masigasig sa aming mga tungkulin, kaya't nakahanap ng pagkakataon ng mga disipulo. Hindi ito maituturing na kasalanan, ngunit ang pagbabago ay hindi maaaring ipagpaliban, simula bukas. Itatakda ang oras ng pagsasanay sa gabi. Kailangan itong maging maayos tuwing gabi. Susuriin ang mga tahanan ng mga disipulo. Tungkol sa mga disipulo na pilit na nag-aaral ng gabi. Direktang ipaalam sa mga guro ng bawat tuktok, magbibigay ng karagdagang mga gawain para sa kanila, mga aralin sa pagninilay-nilay. Kailan magiging tahimik ang isip? Kailan muling magpapatuloy sa regular na pagsasanay? Maingat ang anak ng banal. Kami ay magbabalangkas ng plano, bukas ay opisyal na itong ipatutupad. Huwag masyadong magmadali, dahan-dahan pagyamanin ang mga detalye. Kung may mga kahirapan, ipaalam mo sa akin. Magpahinga na rin kayo, oo. Ding! Natapos na ang misyon ng pamana. Magandang pangkalahatang pagsusuri, matagumpay na na-inspeksyon ng tahanan ng mga disipulo, gumawa ng plano para sa mga pagbabago. Epektibong mapigilan ang paglaganap ng labis na kompetisyon, pagbibigay ng gantimpala, bahagyang pag-angat ng kakayahan. Fragmento ng karanasan bilang isang baguhang mago ng pagsusulat ng pundasyon. Fragmento ng mago ng pundasyon. Kung sakaling makumpleto ito, hindi kaya talagang mapapanginoon ako agad at magiging isang mago ng pundasyon. Walang pakialam kung sino pa siya, basta makuha ko lang. Ngayon, ang pinakamahalaga ay bumalik sa kuweba at matulog. Nakapagsimula na ako sa isang mundo ng pantasya. Sino pa ang gustong magpuyat? Binabati kita, Ginoo, sa iyong paglabas. Mukhang masigla ka ngayon, Ginoo. Ang tunay na enerhiya ay dumadaloy, mas matatag kaysa dati. Pagtulog, talagang bahagi ng pagsasanay ang pagtulog. Pagtulog. Yung mga disipulo na nagpuyat ng ilang araw kahapon, kung makakaranas sila ng ganitong pakiramdam na puno ng enerhiya, na kahit ang isip ay maliwanag at malinaw, tiyak na hindi na nila ituturing ang pagpupuyat bilang isang kakayahan sa pagsasanay. Opisyal nang nakumpirma ang pagpupulong sa Hall of Heavenly Communication. Santo anak ng Daozong, si Chu Jinglan. Darating siya sa loob ng 3 araw. Pakiusap, ang santo anak ay sa tanghali, magdaos ng pagtanggap na pagpupulong. Chu Jinglan. Ginoo, si Chu Jinglan na ito, hindi ba siya yung binanggit ni Deacon Zhang kanina? Na narinig nilang sa loob ng kalahating buwan, nakapili ng 3 dakilang pamanahon, walang natalong laban. Ngayon ay sobrang sikat sa gitnang teritoryo. Totoo, siya yon. Ang Daozong at ako, ang Shuangguang, parehong kabilang sa dakilang tradisyon ng Zhangzhou. Lahat may titulong banal na dambana, may malalim na kasaysayan. Hindi naman palaging magkausap ang dalawang panig. Ngayon, pumasok ang taong ito. Malinaw na pumunta siya dito para humingi ng usapan tungkol sa laban sa akin. Paano na ito? Ano ang gagawin? Ito ang kauna-unahang pagkakataon mula nang pumasok ako sa Yaoguang, na harapin ng harapan sa ganitong sitwasyon. Karaniwan, ang mga ito ay internal na usapin. Pero ngayon, ito ay kumakatawan sa mukha ng 2 henerasyon ng mga tagapagmana ng daan. Kahit na ang kalaban ay nandito para makipagkumpetensya, kailangan pa rin nating ipakita ang aking kalmado at maluwang na pag-uugali na may hindi matatawarang galang. Tama ang sinabi ng banal na anak, kaya, paano tayo dapat tumugon? Makinig ng mabuti. May ilang mahalagang punto. Kailangan mong ihanda ito ng maaga. Una, ang pagtanggap sa mga bisita ay kailangang maayos. Hindi pwedeng mawala ang karangalan ng banal na lugar. Pangalawa, ang kaayusan at itsura ng mga disipulo sa mga tuktok ay kailangang ipagpatuloy ang pag-aayos. Hindi pwedeng magkamali. Pangatlo, ang proseso ng pagtanggap ay kailangang nakabase sa lugar, pagsasaayos ng mga kasamang tagapaglingkod, at pagpili ng mga pagkakataon para sa talakayan at palitan ng kaalaman. Lahat ay kailangang itakda na itala na ng maliit. At saka, kung si Chu Jinglan, ang talagang narito para sa laban. Kung gayon, sino ang mga kalahok mula sa bawat tuktok, kailangan ding itala ito sa record. Talagang napakaisip mo, Ginoo, sa ganitong kalawak na diplomatikong plano. Ikaw pa ang nakakagawa sa isang iglap ng isang napakadetalyado at komprehensibong draft sa 2 taong pag-aaral. Salamat sa paggabay ng langit. Nakuha ko ang kakayahang hindi makalimutan, matibay na pundasyon ng espiritu. Gawin ang mga ito ng mabilis. Sumama ka sa akin sa templo ng langit.
Pangunahing misyon, maging perpektong anak ng Diyos. Kasalukuyang pagtanggap ng sekta 14%. Mangyaring ipagpatuloy ang iyong pagsisikap, sana'y talagang mahirap at mahaba ang daan. Talaga, ang host ay talagang kahanga-hanga na. Anak, bakit ka humihikbi? Baka naman, naghihirap ka sa pagtanggap sa pulong sa malaking bulwagan mamaya. Hindi naman dahil sa pulong, nagmumuni-muni lang ako. Kailangan talagang pabilisin ang pagtanggap ng sekta, hindi ito madali. Sa sekta, lahat ay labis na nirerespeto ka, ang pagkilala na ito, paano magiging mahirap na itaas? May mga bagay kang hindi alam, sistema. Ang pangunahing tauhan na tinutukoy ng sekta, ay ang pinuno ng sekta, mga pinuno ng tuktok at mga pangunahing nakatatanda. Bihira lang akong may pagkakataon na makipag-ugnayan sa kanila, ang simpatiya at pagkilala na ito ay natural na dumarating ng dahan-dahan. Ngayon, narito ang tagapagmana ng Dao, si Chu Jinglan. Kung magtatagumpay akong malutas ito, may papakita ko ang aking pananabutan sa harap ng mga nakatatanda. Dapat itong makatulong sa akin na makakuha ng mas maraming pagkilala, mataas ang iyong pananaw, banal na anak. Kung sakaling samantalahin ang pagkakataong ito, tiyak na mas pagpapahalagahan ng mga nakatatanda ang binata. Tara na, narito na ang templo ng langit. Aking disipulo, si Gu Chenzhou, bumabati sa inyong lahat, mga guro, salamat sa inyong paghihintay dito. Mabuti na lamang at nandito na ang banal na anak, ang pagbisita ng tagapagmana ng Daozong. Ay iniutos ng banal na Panginoon na ikaw ay tumulong sa pag-aayos, kaya't kami ay makikinig muna sa iyong opinyon. Mga guro, si Chu Jinglan ay narito, sa pangalan ng pagbisita. Dumating. Dumating ako sa Yaoguang upang talakayin at magpalitan ng kaalaman. Kung ganun, hindi ako dapat maging pabaya sa Yaoguang, at hindi rin kailangang magpakitang gilas. Sundin na lang ang paraan ng Yaoguang sa pakikitungo sa mga nakatanggap ng kaalaman. Dapat ipakita ang kapanatagan. At maiwasan ng mga chismis. Ito ang opinyon ng disipulo. Ang bagay na ito ay maaaring hatiin sa 4 na bahagi. Una, pagtanggap ng bisita. Ang mga templo ng disiplina ang responsable sa pagtanggap sa pintuan ng bundok. Ang mga seremonya sa daan ay hindi kailangang maging masalimuot, ngunit kinakailangan ng kaayusan ng harapan. Ang kasuotan at kaayusan ng mga disipulo sa daan ng bundok ay kailangang kumpirmahin ng maaga. Ang bagay na ito ay ipapasa kay Ginoong Joe upang pangasiwaan. Sige, bibigyan ko ito ng mas mabilis na atensyon. Pangalawa, ang pag-aayos. Maaaring pansamantalang manatili ang bisita sa Tindian Biyuan. Malapit lang yon sa Chonji, tahimik at elegante. Kailangan ding mag-ayos ng 2 disipulo na maaasahan na sasama. Hindi na kailangan masyadong makialam. Ngunit huwag ding kalimutan ng pag-aalaga. Pangatlo, tungkol sa pagtatalakay at paligsahan. Dapat ihanda ng maaga ang lugar ng paligsahan. Kailangang inspeksyonin muna ang entablado ng pagtatanghal upang maiwasan ang aberya sa oras ng laban. Maaari ring maglaan ng lugar para sa mga manonood at limitahan ang paglapit ng mga hindi kasali upang hindi dumami ang mga nanonood na maaaring makagulo sa kaayusan. Tama ang sinabing ito. Bagamat naayos na ang entablado ng laban sa simula ng taon, mas mabuting suriin muli ito para sa karagdagang katiyakan. Pang-4. Kailangan pang ayusin ang ugali ng mga disipulo ng mga bundok kamakailan. Dapat itong muling ayusin.